Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Goshen PH, shoutout kay Reven Beat. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pangalawa, may ilang mga pag-uusap sa pagitan ko at siya, sabi ni Han Sanchen. Sabi niya na ilang dekada na siyang nagse-set up dito para lang ngayon. What I know is that I haven't been here for such a long time, so, alam ba ng kabilang party na pupunta ako dito? Nagdududang tanong ni Han Sanchen. Tumanggo si Ivory, makatuwiran. Although it seems to be targeting me, and it seems that he expected me to come here, I think may iba talaga siyang intensyon, sabi ni Han Sanchen. Sabi ni Ivory, 3,000, ibig mo bang sabihin ay pang-UAX ang tinutukoy ng layout ng kabilang partido? Tumanggo si Han Sanchen, kaunti lang ang nakakaalam ng sekreto na ang Xiao Tao ay angkan ng pango, lalo pa sa lupain ng mga demonyo, maging sa gitnang kapatagan. Sa katunayan, masasabi kong tahasan na ang karamihan sa mga tao sa mundo ay itinuturing na ang pang-UAX bilang isang alamat lamang. Kung hindi, ang isang tunay na mamamatay na sandata tulad ng pang-UAX ay tiyak na magpapadugo sa lugar na ito. Ngunit nakakalungkot na simula hanggang sa huli, ang laban ng lahat para sa Pango-Palakol ay talagang sumuko na sa paglipas ng panahon. Ito rin ay nagpapakita sa panig na karamihan sa mga tao ay hindi na alam o hindi naniniwala sa pagkakaroon ng pang-UAX. Pero nagkataon, ang pagkakakilanlan ni Xiao Tao ay nakilala ng iba dito, at alam nila ang tunay na pag-iral ng pang-UAX, so, I was wondering if someone might have been actually know Xiao Tao's identity for a long time. Matagal nang alam ng ilang tao ang pagkakaroon ng pang-UAX. Ang kanyang tinatawag na layout ay talagang ilagay sa linya ang mga inapo ni Xiao Tao o Pango, naghihintay sa araw na may makakakuha ng Pango-Palakol kapag nagkataon. Pagkatapos, kinidnap ng taong ito ang Xiao Tao na may espesyal na pagkakakilanlan, at sa wakas ay pinilit na ipakita dito ang taong may hawak ng pang-UAX. At lahat ng mga layout ng mga sikat na tindahan ngayon ay inayos ng maaga. Nagkataon lang na ako ang nag-design. Dahil masyadong maingay ang pangalan niya, mukhang hindi sinasadyang si Han Sanchen ang huhulihin dito. Pero sa totoo lang, may isa pang misteryong nakatago sa lahat ng ito. Pagkarinig nito, parehong nabigla sina Ivory at Xiao Tao, ngunit kung iisipin nila itong mabuti at mahinahon, magugulat silang makita na ang lahat ng ito ay talagang may katuturan at napakalohikal na tunog, ang pinakamaliit na kapintasan. Pagkatapos pag-aralan ito sa ganitong paraan, ang sinabi ni Sanchen ay talagang makatwiran. Kung itatakda natin ang ating target sa pang-UAX, magkakaroon ng kahulugan ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Tao, so, ang pinsan ko ay may lihim na motibo para sa amin sa simula pa lang. Tumanggo si Han Sanchen, ano sa tingin mo? Total, pinsan ito ni Xiao Tao, at ang lahat ay sariling hula ni Han Sanchen, sa makatuwid. Bago magkaroon ng tiyak na ebidensya, binibigyan pa rin ni Han Sanchen si Xiao Tao ng sapat na paggalang. Hindi nagsalita si Xiao Tao, at bahagyang dinilaan ang kanyang labi, lahat ng mga pagbabagong ito ay dumating ng biglaan at masyadong nakakagulat. Nagsisikap siyang tunawin ang lahat. Napatingin din si Ivory kay Xiao Tao na may pagka-distress. Sa katunayan, ang pag-uusap ng dalawang babae mula sa simula ay nagtakda ng isang tono para sa kasalukuyang hinala at haka-haka. Lalo na si Xiao Tao mismo ang nakakaalam ng ilang sikreto na nakatago na. Sa makatuwid, sinabi ni Han Sanchen na maaari niyang malaman ang maraming bagay ng mabilis, ngunit napakahirap para sa kanya na tanggapin ito sandali. Para sa kanya, she has always trusted her cousin. Bukod kay Han Sanchen, maaaring siya ang pinakamahalagang tao sa kanya sa mundo, ngunit ngayon, ang pinakamahalagang taong ito ay hindi lamang sinaksak sa kanyang likod. Ang
Pinakamahalaga ay ginamit niya rin ang sarili niya para saksakin ang taong mas mahalaga sa kanya. Hindi ito mapapatawad ng Xiao Tao. Kahit na ang taong ito ay kanyang kamag-anak. Sa pag-iisip nito, si Xiao Tao, na halos hindi nagalit, ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at mahigpit na ikinuyom ang kanyang pink na kamao. Sobra na talaga. Noon pa man ay may konting hinala na ako, pero sa tuwing may mga ganyang naiisip ako, naaawa ako sa pinsan ko sa pagdududa sa kanya ng ganito, pero ngayon, puno ng galit ang lahat. Bakit ganyan siyang tao? Galit na galit talaga si Xiao Tao. Kinasusuklaman niya ang kanyang pinsan at naramdaman pa niyang nakakahiya na magkaroon siya ng ganoong kamag-anak. Noon, hindi ko lubos na naiintindihan kung paano makukuha ng may-ari ng nayon na ito ang posisyon ng may-ari ng isang mahalagang sikat na tindahan na may mababang pagtatanim. Ngayon, siguro naiintindihan ko ng kaunti. Dahil may hawak siyang mahalagang impormasyon tungkol sa panguaks, magagamit pa niya ito para magplano at tuluyang mahuli ang panguaks. Sa makatuwid, siya ay napakahalaga sa lahat, at maaaring maging isang mainit na kalakal. Batay dito, ang sikat na tindahan ay isang mahalagang lugar upang mahuli ang pangupalakol, maraming mga mekanismo ang na-set up dito ng maaga at maraming mga depensa ang inilatag. Ang pangunahing tagaplano na nakapaligid sa lahat ay natural na naging ganap na nagsasalita dito. Pagkatapos, kung ang may-ari ng nayon ay maaaring maging may-ari ng nayon, ang lahat ay magiging natural at malinaw. Gayunpaman, ito ang lahat ng aking mga hula. Gumagawa lang ako ng isang magaspang na pagbabawas batay sa isang mekanismo, maaaring hindi ito ang katotohanan ng bagay na ito. Nang makitang masyadong excited si Xiao Tao, binago ni Han Sanchen ang kanyang kwento at nag-iwan ng kwarto para sa pinsan ni Xiao Tao. Bagamat sa mata ni Han Sanchen, ang ganitong uri ng hinala ay karaniwang hindi gaanong naiiba sa katotohanan, ngunit kung tutuusin, siya ay pinsan ni Xiao Tao, at hindi makayanan ni Han Sanchen na lumayo pa. Kuya Sanchen, hindi na kailangang aliwin si Xiao Tao. Ang pinsan ni Xiao Tao ay gumawa ng ganoong bagay, at ang kamag-anak na ito sa kanyang puso ay nawala. Si Xiao Tao ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, ang kanyang saloobin ay nakakagulat na determinado. Nang makitang hindi masyadong maganda ang kapaligiran, ngumiti ng mahina si Ivory, kalimutan mo na yon, tumakas pa rin siya, kaya walang kabuluhan ang pag-uusap tungkol sa kanya dito. Sa tingin ko ay dapat na muna tayong umalis dito. Tumanggo si Han Sanchen, tama ka, napakalaking bagay ang nangyari sa isang sikat na tindahan, naniniwala ako na ang mga puwersa sa likod niya ay hindi niya kayang lutisin ito ng mag-isa sa tindahan. Malamang may reinforcements sa labas, umalis na tayo dito bago pa dumating yung reinforcements. Pagkasabi nito, tumanggo sina Ivory at Han Sanchen sa isa't isa. Hindi na masyadong nag-isip si Xiao Tao, tumanggo, at mabilis na sinundan si Han Sanchen at ang kanyang asawa patungo sa entrance ng tunnel. Tinanggal din ni Han Sanchen ang harang at dali-daling lumabas para sumama sa mga disipulo. Pagkatapos nito, mabilis na umalis ang grupo sa bukid ng Trigo at matagumpay na umalis sa sikat na tindahan sa ruta na isinaayos. Nang marating niya ang paanan ng bundok, napansin ni Han Sanchen na maraming disipulo ang huminto at lumingon sa direksyon ng sikat na tindahan. Nang makitang tama na ang oras at medyo ligtas na ang kasalukuyang sitwasyon, inutusan niya ang tropa na magpahinga ng 5 minuto. Kahit na ito ay isang pahinga, si Han Sanchen ay talagang sadyang nag-iwan ng ilang oras para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang sikat na tindahan ay ang lugar kung saan ang mga taong ito ay nanatili sa loob ng maraming taon, biglang kailangan nilang umalis, at hindi maiiwasang mag-atubili silang umalis, kaya naman, binibigyan sila ng 5 minuto para makapag-pollen ng maayos sa lugar na ito. Sa oras na ito, sa isang madilim na lugar, medyo pagod na si Lura Oxen matapos ang patuloy na pagmamasid sa napakatagal na panahon. Kaya, siya ay umiidlip sa oras na ito. Isang subordinate ang nagmamadaling tumakbo at lumuhad sa lupa. Kilalanin ang prinsesa. Bahagyang ibinuka ni Lura Oxen ang kanyang mga mata, anong problema? Sabihin mo sa prinsesa na tapos na ang digmaan sa sikat na tindahan. Bahagyang natigilan si Lura Oxen, ang ganoong resulta ay medyo nakakagulat sa kanya, ngunit kapag pinag-isipan niya ito ng mabuti, ito ay may katuturan, napakatagal na ng labanan, at halos oras na para magpasya kung sino ang mananalo. Gayunpaman,
Bagamat napakakalma ni Luroxan sa mukha, hindi maiwasang bahagyang mabigla sa kanyang puso. Ano ang resulta? Prinsesa, tingnan mo ang iyong sarili. Medyo nalitaw si Luroxan. Tutal, nasa ibaba siya ng bundok, paano niya makikita ang mga resulta? Gayunpaman, nakita niyang tumayo na ang kanyang mga tauhan at gumawa ng kilos ng paanyaya sa kanya. Napaisip siya at tumayo. Pagkatapos, kasunod ng kanyang mga tauhan, si Luroxan ay sumulong at nakarating sa isang nakatagong lokasyon kung saan niya makikita ang sikat na tindahan. Originally, medyo nagalit siya, bilang resulta, sapat na ang maliliit na ulat na ito, ngunit napilitan siyang gawin ito ng mag-isa, sampin ito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng galit at pag-iisip ay umiral lamang sa isang sandali, dahil pagkatapos ng ilang sandali, ganap niyang itinapon ang lahat ng mga pag-iisip na ito, napalitan ng walang kapantay na pagkabigla at pagsabog ng pagkagulat. Paano naging ganito? Hindi na kailangang tumingin pa, hanggat nakikita mo si Han Sanchen na ligtas na nakatayo sa paanan ng sikat na tindahan, hindi na kailangang magsabi pa. Nanalo si Han Sanchen. Mabilis ding tumakbo si Chimeng sa oras na ito, sumisigaw habang tumatakbo, Miss, may malaking nangyari, nanalo si Han Sanchen, little. Pagdating niya sa gilid ni Luroxan, napagtanto ni Chimeng na pinagmamasdan na ng prinsesa ang sitwasyon sa unahan, at may bahagyang ngiti sa mukha nito. Miss, nakita mo na lahat. Ngumiti ng nakakaloko si Chimeng. Saglit din siyang natuwa, tapos hindi niya napansin na dumating na pala si Luroxan sa harapan at nanonood na ng eksena. This Han Sanchen is really damn capable. He was able to escape unscathed like this, hindi napigilan ni Chimeng na purihin. Maaaring ito ang unang pagkakataon na pumuri siya ng labis, at higit pa rito, pinuri niya ang kanyang mga kaaway. At, direkta sa isang marahas na paraan. Nakakaloka talaga ito. That's a famous store. Sino sa angkan ng demonyong ito ang hindi nakakaalam sa lawan ng dragon at yungib ng tigre? Oo, maaaring linangin ng isang sikat na tindahan ang napakalakas na lugar sa labas ng nasusunog na Bone City. Paano ito magiging napakatatag ngayon ng walang ilang mga kasanayan? At, alam mo, ang pinakamahalagang bagay tungkol sa mga sikat na tindahan ay pera. Sa isang lugar na tulad ng angkan ng demonyo, kung saan ang mahihina ay nambibiktima ng malakas, ang pagkakaroon ng napakaraming pera ay katumbas ng isang magandang lugar para sa sinuman na maglagay ng grupo ng mga dilag, pagkain at iba't ibang mapagkukunan doon. Sino ang ayaw mag-provoke ng isang tao, o kung sino ang hindi gustong makakuha ng isang bagay mula dito? Sa paglipas ng mga taon, ang iba't ibang puwersa, malaki at maliit, ay umatake sa kanilang sarili o nagsanib puwersa upang maglunsad ng magkasanib na pag-atake, ngunit ang huling resulta ay malinaw na isang pagkabigo. To put it bluntly, sikat na tindahan ay patunay na sila ay nakaranas ng hindi mabilang na digmaan. Gayunpaman, ang gayong batong-bato na behemoth ay hindi lamang nasira ngayon, kundi pati na rin, kakaiba, kakaunti lamang ang mga tao sa kabilang panig. Upang sabihin na ang ganap na pangunahing puwersa ay marahil ay Han Sanchen lamang, hindi bababa sa kanilang mga mata. In terms of strength, kahit kinubkob ng 3 Han Sanchen ang isang sikat na tindahan, hindi ito matatalo. To be honest, I really don't know how Han Sanchen did it. Hindi napigilan ni Luroxan na matawa. Oo, kahit 10 Chimeng, o 100, ang magdadala sa ating mga elite sa pag-atake, talagang walang paraan na mabibiyak nila ang matigas na buto na ito. Han Sanchen, mapait na ngumiti si Chimeng, hindi mo man lang alam kung paano siya purihin. Tumanggo si Luroxan, sa aking pinakamalaking budget, isang himala na halos hindi na makalabas si Han Sanchen dito ng buhay. Ito ay talagang totoo. Luroxan ay handang maghintay dito, bukod sa makita kung paano magsisimula ang labanan, ang pinakamahalagang bagay ay manatili dito upang iligtas ang Han Sanchen. Kung talagang makakagawa ng milagro si Han Sanchen at lumabas sa sikat na tindahan sa swerte, malubha na siyang masugatan noon. Sa makatuwid, maaari siyang maghintay dito kasama ang kanyang mga tao, at magpadala ng mga tao upang tulungan si Han Sanchen na makatakas mula dito sa pinakakritikal na sandali. Ngunit sinong mag-aakala na lumabas na si Han Sanchen, at kung tutusin sa nakikita ng mata, hindi lang ang lalaking ito ay hindi malubhang nasugatan,
maaaring hindi man lang siya nasugatan, siya ay ganap na buhay at puno ng lakas. How on earth did this guy did it? Hinawakan ni Chimeng ang kanyang ulo at saglit na hindi moari. Who knows? But these are not important. What is important is the result, mahinang sabi ni Lura Oxen. Oo, hindi lang siya nakalabas ng buhay, pero ang pinakaimportante ay nagdulot siya ng matinding pinsala sa sikat na tindahan. Naniniwala ako na ang kapangyarihan ng kabilang partido ay labis na magugulat kapag nalaman niya ito, at the same time, hihina din ang kapangyarihan ng kabilang partido at magdaranas ng mga pagkalugi, double blessing lang ito para sa amin. Tumanggaw si Lura Oxen, talagang dobleng kaligayahan iyon. Miss, anong gagawin natin ngayon? Dapat ba tayong umalis dito ng tahimik, o lumabas at hanapin si Han Sanchen? Total nakakamangha talaga siya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!